Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na po guys ang ating mga kapwa OFW dyan. Sa man po kayong bansa, magtatrabaho ay mag-ingat-ingat po kayo dahil alaalahanin po natin na meron po tayong mga mahal sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At ganoon din po guys sa ating mga ate, mga mami, mga tita, mga kuya at daddy dyan sa Pilipinas. Saman po kayo sa Pilipinas, anumang ang mga trabaho nyo ay mag-ingat din po kayo dahil sa weather po natin sa Pilipinas ay laging paiba-iba po at laging mainit, Kaya kung kayo po, ang paalala po ni Ate Yoli, kung kayo po ay may mga maintenance, mga mami, ay huwag niyo pong kalimutan muna bago tayo mag-upo sa YouTube, di po ba? Para po safe po ang lahat, di po ba? So dito, meron po tayong bibigyan ng reaction video, pero bago po tayo magbigay sa ating reaction video, nais ko po muna, supportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganon din po guys si Roel of Malalag. Ito po guys, ang mga Matubang family ay wala pong hinangad kundi ang makatulong po sa kanilang kapwa Pilipino, ang magtulong lamang po sa mga nangangailangan. Kaya pag tayo po ay nanood sa kanilang mga video upload, ay wag po tayo mag-skip ng ads, Kaya wag po natin kalimutan na mag-click ng mga notification bell sa kanila dahil tayo po guys ay nakakatulong po sa kanilang paglingap sa hindi po natin pag-skip ng ads. At ganoon din po, makiusap na rin po si Ate Yoli's Vlog sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog. Please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at pa-click na rin po guys ng inyong notification bell na sa ganun po sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So let's go, puntahan po natin ang ating video clips na nakuha kay Roel of Malalag. Lalaki po sila. Dalawang lalaki at isang babae. So, ayun po ate. Dati po siya mga kalingap na nagtatrabaho po sa isang bar. Dito po sa Sa diet. Sa diet. Nagbago na po kayo. Wala na po kayo sa trabaho ngayon. Hindi na. Bakit po kayo napasok lang po ate sa ganyan? Sa hirap po kung siya nagsasama. Ako po kasi nagtutulong sa mga magulang ko. May dala pala kami ditong bigas. Kasi umuulan po. Sorry po. So ate, meron bigas po dito para po sa inyo. So ayun po. Tingnan po ng mensahe po. Sa mga sumusuporta po sa Kalingap ko. Maraming salamat din po sa inyo kasi may pag-asa na po ako na natutulungan po kami. Kaya salamat din po sa mga matulong po sa amin. Papasalamat po kasi alam po may pag-asa na po kami kahit paano po yung mga anak ko pumano na may certificate kasi nahihirapan na po talaga kami. Gusto ko po sana kahit paano po kahit maliit lang po yung bahay namin. Sa sarili na po namin. Hindi po yung para po kami lagi inaapit. Dito po kasi yung bago lang po kami dito, pinano po kami ng petition. Petition po kami dito. Kasi dahil lang daw po kami dito. Kaya napit ko dito yung pag-aaral ng anak ko. Ating mga kalingap, yung buhay po nila dito. Talagang isa din po ito sa talagang kinakailangan ng tulong natin. Isa din natin matulungan dahil po sa kabila po ng trabaho, pinagdaanan din natin ngayon. Andito po siya ngayon, talagang sakripisyo po siya para sa kanyang mga anak, para lang mabuhay. Diba? Makabili po kayo ng gamot niyo po. Ibibigay ko po sa inyo. Gawin niyo po po natin. Bigyan niyo po
Tapos na nagamit yun. Naiyak po kayo. Sa'yo si ate na papatunay mga kalinga na huwag sumuko sa buhay, no? Sa kabila ng trabaho mo noon, i-discriminate ka. Pero andito pa rin talagang ikapan natin na buhayin yung mga anak mo niya. Ito pa rin, sabi niyo po niya na Salamat. sa inyo. Hindi po kayo nanood niya. Hindi po kayo naging ganyan po emotional po ate. Hindi na po kayo nagtanggap po ng magulang na ganito po. Nandito na po ang tinugalingan po ate, no? Masalamat po kayo kay Marius Vlog, Kuya Mario. Dahil matagpuan po kayo dito. Ilapit po niya sa atin para mabigyan po kayo ng itong tulong. At ano pang ayaw ng mensahe niyo po ate? Maraming salamat po sa kalingap at saka maraming salamat din po sa mga nagsusuporta sa ano kay Kuya Val Kalingap po. Maraming salamat po sa nagpapagkikapan ko na kasi. Halos lahat po nagkakasakit mga kalinga. Isang gamot po, wala pong naibili po si ate. Pinag-importante mga kalinga ay magkaroon po ng edukasyon, no? Makapasok po sa pag-aaral kapag tapos. Pero yan po ang kanyang problema po ni ate ngayon, ang wala pong birth certificate yung mga anak po niya. Kaya po kailangan po mabinyagan po muna para mabigyan po ng birth. Tsaka kapag-aral po. Anong masasabi mo? Saka hindi siya sumuko sa pinagdadaanan. Kahit na wala lang mga ama yung mga anak niya, lumalaban pa rin siya sa buhay. Nakakabilig sa ano kasi kahit hindi siya marami, hindi siyang alam na pagkakakitaan para ayusin ang buhay. Basta po ate, palagi na po tayo manalangin po, no? So dito nga guys, no, nakita natin guys na kay pinuntahan na ni Ruel itong si Nanay Christine na merong 4 na anak. 4 na anak guys, ito po si Nanay Christine ay isang GRO. Dating GRO po ito, no? Kaya para sa atin, no, para minsan sa mga tao, sa mga Pilipino, pag narinig ang tawag na GRO, pag may nakita tayo mga babae, no, na ang trabaho malam natin GRO, parang ang sama na ng tingin natin. Pero dito nga guys, ayon na rin po nga sa kanyang sinabi ay nag-i-entertain lamang po, no, entertainer, nag-i-entertain po ng mga customer. So, dito ay nakita natin guys, 4 ang kanyang anak at dito nga ayon sa nalaman na rin natin dito sa pag-interview ni Ruel of Malalag ay ang anak niya po ay iba-iba ang ama, no? So, wala na po tayo doon dahil buhay po niya ni ate, ni Nanay Christine. Ito nga lang ngayon ang sitwasyon nila guys ay kawawa po, no? Dahil dito nga nalaman natin dito na yung bahay nga nila ay hindi po, parang tinayo niya lang na parang kubo-kubo na at paligid na ng kanyang dingding estrapal at ganoon din ang kanilang bubong ay anahaw ang ginamit niyang bubong, no? At dito napakalungkot pa na malaman natin na dati pala ito siya pinipetisyon ng mga tao dyan, no, sa lugar kung saan ang lugar nila ngayon, kung saan sila dyan nakatirik ng kanilang kubo-kubo ay pinitisyon pala to siya noon guys na paalisin dahil nga siguro nakita ng mga tao dahil siguro nalaman ng mga kapitbahay niya ano dati nga siyang GRO, no? Nakakalungkot naman at dito nga nakita ko guys, nasabi ko dito na
na yung kumbaga ang ano natin sa mga tao, minsan huwag tayo magtingin sa panlabas, no? Tingnan natin kung bakit niya ginawa yon, bakit niya pinasok ang trabaho na yon. Dahil ayon po dito, naitanungan ni Ruel kung bakit, ano bang masabi niya sa dati niyang trabaho. Dahil ito nga nadatnan nga guys ni Ruel sila no, na yung mga anak niya ay nakaharatay, nakaiga, ay puro palang may sakit, may mga trangkaso. At ayon din sa kanya, si Nanay Christine ay kagagaling lang din. Yun nga, tinanong ni Ruel, na sinabi nga ni Ruel kung kamusta, ano naman masabi niya sa kanyang trabaho, sa dati niyang trabaho. Ang sabi ka dito ni Nanay Christine ay hindi niya naman pinagsisihan ang kanya naging trabaho dati dahil sa ang reason po niya ay nakakatulong po siya sa kanyang pamilya at ayon pa nga dito ay nakakapag-aral pa pala siya ng kanyang pamangkin, no, sa kanyang trabaho na yon. At dito dahil yun nga ang sabi ni Ruel na kawawa naman sila at yung hinihingi niya nga dyan na kay Ruel na tulong ay yung itong may 4 siya na anak ay hindi nag-aaral guys dahil walang mga birth certificate. Meron siyang birth certificate, ito ang panganay pero nandun daw sa Samar, hindi niya sa Samar ang kanyang birth certificate dahil doon niya pinanganak. Pero itong kanyang 3 na anak ay walang birth certificate. Siguro malamang po ito guys no, na iba-iba din ito lugar niyang pinanganak, no? Kaya kawawa po. At dito nakita natin dito guys no, na nalingunan ni Ruel si Richelle, na parang sa tingin ko si Richelle guys, dahil ang aksyon ng kanyang mukha, ang kanyang kamay, no, parang nagdadasal na, Diyos ko Lord, sana may makatulong sa kanila. Nakita natin dito si Richelle guys, parang apektado dahil siyempre nakita din ni Richelle ang sitwasyon nila at siguro naisip nilang Richelle dito ang sitwasyon din nila noon, no, nang hindi pa sila na tagpuan ng kalingap. Kaya dito sabi niya nga na naaawa siya sa sitwasyon ng mga anak. Tama po, yung mga anak po ang kawawa dito. At dito nga napakalungkot ito guys na pati dati silang pinitisyon, nalalaman natin dito sa kwento niya kay Ruel na pinitisyon pa sila ng mga kapitbahay niya dyan na paalisin, no? Na paalisin sila na ayaw sa kanila dahil po ba may discrimination ang mga kapitbahay niya dahil sa kanyang naging trabaho dati, no? Kaya at least nakita natin dito si Ate Christine, si Nanay Christine ay alam niya rin kung saan po siya tatakbo para sa ganong problema. At ayun nga nasabi niya dito kay Ruel ay na-report niya na rin niya sa DILG, no? Kaya parang tumigil na ang mga kapitbahay. Siguro para sa akin guys, sa mga ganitong sitwasyon, no? Kung ang tao ay may pagbabago, dahil dito nga natanong nga siya ni Ruel, no? Natanong siya dito ni Ruel hanggang kailan ba siya nagtrabaho na gano'n ng GRO. Yung sabi niya ay huminto siya nang siya ay magkaanak na ng babae dahil ayaw niya nga rin daw na magisna ng kanyang anak na gano'n ang klaseng pamumuhay, ang ginagawa niya, di ba? Kaya at least dito nakita natin guys, no, na sa Nanay Christine ay kahit ganun pa man ang kanyang trabaho, yun nga ay nakakatulong daw yun sa kanyang pamilya. At nakita natin wala na ang kanya daw magulang na siya dating nag-aalaga sa kanyang mga anak, ay ngayon nakikita natin ay talagang sinisikap niya na mabuhay ang kanyang mga 4 na anak at inaalagaan niya guys, no, na sa kanya lahat ang kanyang 4 na anak. Unlike po sa minsan may nakikita tayo na minsan hindi pa nga klase ang ang trabaho pero pinapabayaan ang kanilang mga anak. Wala pong pakialam sa kanilang mga anak. Hindi pa yan ganun ang kanilang mga trabaho, di po ba? Kaya dito mahanga din tayo dito kay Nanay Christine dahil kahit naisipan niya nga magbagong buhay at yun nga ang hiningi niya, no, kay Ruel na sana ay mapagawan sila man lang ng kahit simpleng bahay na maayos na
lalong-lalo na ang lupa ay hindi po sa kung saan-saan pala sila guys nagtitire dahil pinapaalis po sila, no? Nakawawa naman. Dito talaga nakita natin na yung naano ko, sabi ko ano nangyari sa ano, yung dito ko first time natin nakita sa mga vlog ni Roel nakasama si Langga Rochelle na ito po siya ang nakita natin. Ito first time kong nakita na sobra siyang napiktuhan o parang nalungkot talaga siya dito sa sitwasyon dahil nakita niya siguro dahil ito nga mga bata ay sabay-sabay pa nagkasakit, no? Dahil hindi rin malayo na maisip din ni Rochelle, no, yung sitwasyon nila nang sila ay iniwan ng kanilang mama na wala na nga silang mama, no? Si Tatay Reza na lang sa kanila, kaya parang grabe guys, yung at least kahit dito nakita natin si Rochelle ay laki po ng pagbabago ni Rochelle, no? Ang bait ni Rochelle na sa kabila ng kanyang kaisipan na sa batang isip niya, 17 years old, ay matured po talaga si Rochelle mag-isip, no? Gaya niyan. Isa na siyang vlogger din, pero nandun po guys ang kanya ding pagtulong sa kapwa niya, di po ba? Kaya napakaganda po. Sana lahat po dito ang maano na natin, ma-wish natin, no, na sana ang lahat ng mga beneficiary, no, ng Kalingap magkagaya kay Rochelle na after silang matulungan ng Kalingap ay maibalik din nila sa kapwa nila ang mga naitulong din, no? Na makaisip na kagaya kay Rochelle dahil ayun nga, nakita natin nga, sinabi nga ni Kalingap Rab na pinapayagan sila na magkaroon ng YouTube channel pag natapos na silang pabahayan. So, we expect naman guys na sana ito pa sa dalawa pa na napabahayan, kay Joy, kay Erica, na sana ay magawa din nila, no, yung nagawa ni Rochelle, di po ba? So, thank you so much po guys sa inyong pagpanood at sana po mag-ingat po kayo kahit saan bansa man po kayo o kahit saan lugar man po kayo, mag-ingat po kayo at magkita-kita na muli tayo sa ating next video. Thank you so much and God bless everyone. Bye!